Propaganda lang, paninira. Una, paninira yun. Pangalawa, hindi siya makakarap sa impeachment. Yun yata ayaw nila. Mag-aabogado siya sa anak niya. Unahin natin yung pagtalakay dun sa column mo, Attorney Sal. At ang titulo ay Gigantic INCP's Rally Jolts Congress and Malacanang. And I quote dito sa bahagi ng... first paragraph muna basahin mo. Kasi yun ang... Then the next 5 paragraphs. Yung first paragraph muna. Yung nakalagay dyan sa... Sabi dito, despite its pretended silence and outright indifference and mammoth and unprecedented rally for peace in support of President Marcos Jr.'s call for Congress to stop the impeachment proceedings against Vice President Inday Sara stunned and jolted the president dispensation. The 9.5-hour gathering that saw a gigantic sea of humanity trooping to the Luneta Grandstand on January 13, 2025 commenced at 8 a.m. and ended at 5:30 p.m. It was initially by the powerful religious group Iglesia ni Cristo. The Philippine National Police estimated the crowd at 1.8 million, composed of INC members coming from different places in the zone, as well as other groups representing a cross-section of society. Despite its pretended silence and outright, inulit ko, pakibaba. The matter of confidential funds has been bled dry by the Senate and House committees hearing it despite the non-finality of the notice of disallowance issued by the Commission on Audit against the Department of Education, and therefore it is inappropriate to tackle it. The hearing, legislators proceeded crucifying her, making it appear that there have been illegal disbursements. It laid the foundation for the impeachment complaint to destroy her and ultimately disqualify her from running in the 2028 presidential elections. Insaner times, the former... Insaner times, the former political allies who sang hallelujahs to the father and daughter, whose achievement in public service are unprecedented, earning them stratospheric trust and popular ratings by a change of administration, have turned themselves into vicious, spineless, and shameless anti-Dutertes and would have continued heaping praises and tributes to the duo. But unfortunately and tragically, we are in nutty times, thanks to the infectious and irresistible force of the blinding glitter of gold. While appearing to be unaffected by the massive January 13 INCP's rally, there has been a visible aftershock effect on the institutions concerned. For one, the controversial and powerful chairman of the Appropriations Committee in the lower house, who has been the architect of what is perceived the most corrupt-laden national appropriations budget, has been replaced, upon motion of no less than the presidential son. The replacement to many, however, was worse because she has been the poster girl of unexplained affluence she flaunted after becoming a member of Congress, coming from the humble lifestyle of an ordinary teacher. Deservingly, she has been the subject of excruciating negative commentaries of netizens in the social media, forcing her to retreat from the public view during congressional hearings. Another consequences of the enormous people gathering was the apparent reluctance of previous vociferous legislators pushing for the impeachment of Vice President Sara. Some of them are saying now that there might not be sufficient time, obviously, they are afraid of the backlash that will affect their re-election bids. The political tremors have started, and the big ones are forthcoming, unless the powers that be begin to see the handwriting on the wall and change their wicked ways and assault on the Constitution. I so like it. Pero alam mo, may bago ko mag-comment dyan. Merong side story dyan. Kasi deadline ko every Saturday. Saturday. Kadalasan dahil sa dami kong trabaho. Nakakalimutan ko yan. Nung Sabado, we had to go to layo.
Saan? Laurel, Batangas. You have to pass through Tagaytay. Kasi mag-check-in kami sa Twin Lakes because there is a venue event dyan sa Pacific Heights dahil birthday ng asawa ni Congressman Manny Lopez, si Suzette Han Lopez. Madalit sabi, it was a huge gathering. The usual society figures andun lahat. Kasama ko si Dr. Panelo. Nung nasa kalagitnaan na, bigla akong naalala yung deadline ko. Sa gitna ng party. Alas 9 na. Ng gabi? Ng gabi. Alas 9. Kumbaga, dapat sinasabit ko yun. Umaga o hapon pa. Gabi na. Naloko na. Dali-dali kong kinuha ang telepono. So in the midst of the fun, the laughter, the gathering, You were writing this article. Hindi ako makakain eh. Inano ko. Tapos biglang dumating si Martin Rivera. Para nag-concert siya doon. Habang nagko-concert siya, ako bira ko ng banat. Banat ako ng banat. Apparently, napapansin niya kasi nasa harapan ako eh. Pero para wala naman siyang masabi, kumukumpas ako sa mga kanta niya. Para nakita niya na nakikinig pa. Siguro pero hindi niya makontain. Sino to sila? Alam mong ginawa niya? Nalaman ko na lang after kasi may tumatipik sa likod ko. Yung pala pumunta rin sa likod ko habang kumakanta. Sabi niya, he was looking at what you're doing. Tapos sinenyo na lang si Doktora pa na, okay. Can you imagine that? Pero natapos ko mga bandang alas 12. Tapos na yung programa, saka lang ako nakipag... 3 hours mo sinulat during the party. Oo, kaya yan ang sideline noon. Anyway, eto na. Alam po ninyo yung sinasabi ko dyan, yung pretended silence. Parang they appear to be indifferent. Pero ang katotohanan, na-shock ko talaga siya. Kasi sabi ko, kung ako na-shock eh. Kasi hindi ko akalain na 1.8 million ang darating doon. Ang inaasahan ko lang, mga aabot sa 1 million. Pero yung halos mo doble, hindi ordinaryo yun. Sapagkat hindi lang INC, although majority INC, maraming sumama. At ibig sabihin, ang taong bayan, sumusuporta doon sa naging dahilan kung bakit sila tumayo doon at nagkaisa. At ang sabi ko nga, that was brilliant kasi sinusuporta mo si Marcos Jr., but effectively sinusuportahan mo rin si Inday Sara. Pero dahil nga hindi nila akalain na gano'n, ang nangyari tuloy, gaya na sinasabi ko sa column, dalawa ang tawag dito, dalawang epekto. Yung number one, matindi. Kasi, suddenly, biglang nawala si Chairman Saldico. Hindi ba, ang reaction nga ng tao ngayon, na yung General Appropriations Act is the most corrupt-laden budget preparation na ginawa. Kaya, as a reaction siguro, para ma-appease yung taong galit, tinanggal. Ang problema, worse naman yung replacement. Mabuti na lang at 2 buwan lang. Pero ganun pa man, may reaction. But the most telling reaction is yung mga ginagawa ngayon ng mga kongresista na first, 6 lang nag-i-endorse. So sabi ng Secretary General, we cannot refer it to the Committee on Justice kasi madismiss ka agad to. Tapos sinasabi ng mga kongresista, yung mga busipulos, alam niyo na kung sino yung isa doon. Sabi niya, wala nang time. Naku, suddenly biglang walang time lahat sila. Iyan ang epekto ng rally noong January 13. Ngayon, tatanungin kita na, hindi ba merong rally noong January 11? Ano nangyari doon? Sa mga kaliwa? Diyan sa tapat ng Di naman masyado, Ibig sabihin, walang umaten. Konti lang yata. Konti. Yan ang sinasabi ko. Kasi wala masyadong impact sa social media din naman eh. Yan ang sinasabi ko. Kasi during the agenda forum dyan sa Green Hills, yung dalawa ang co-guest ko si Castro and yung abogado ng ICC.
nananawagan sila. At kasi nung ina-highlight ko yung laki ng rally, sabi nila, hindi naman yan, hindi pinag-uusapan yung laki ng rally. O kasi kami gagawin kayo sa January 11 dahil hindi nyo kayang tapatan. In fact, yung January 18, yun po sa Dilaw. Tandaan nyo ninyo, baka nagkakamali kayo. Maganda yung mga sinasabi ng mga Dilaw. Kinokontra nila ang administrasyon eh. Pero sila ho ay pro-impeachment. Yun ang ginawa sa Luneta. Against. Anti-impeachment. 1.8 million doon. Kaya nga ang hamon ko sa kanila, bakit sa EDSA Shrine? 10,000 lang yan, mapupuno na yung EDSA Shrine eh. Kailangan tapatan nyo para makita natin kung yung pro-impeachment at anti-impeachment, sino talaga ang... Hindi nila kaya kaya doon lang nila doon lang nila nilalagay. Yan ang hirap. Napuno ba? Hindi ako sure eh. Kasi kung napuno yun, dapat tag-headlines man lang, di ba? Kaya nayayamot ako dito sa mga... Napasa mo ba lahat ng mga surveys ngayon? Yung mga surveys po ngayon, abay sinasabi, nagbagsakan ng rating ng dalawa. Si Marcos Jr. at si Inday Sara. At, incredibly, ang tumaas ang rating. Alam mo sino? Your friend. Si Martin, my goodness! How in the world can you believe that? Ano ba yan? Kaya sinabi ko doon... So, hindi nakapanipaniwala yung mga survey na ganito, Attorney? Well, sabi ko nga doon sa column na binasa mo kanina, di ba? The infectious and irresistible force of the blinding glitter of gold. Yun. Palagay ko yun. Pero how can you explain these surveys? Kitang-kita na ang ebidensya, bigla mo pinababagsak yung rating ng dalawa at pinatataas mo yung isa. Ha? Ang galing, no? Martin, galing mo. Still on the INC rally, Attorney Sal, gusto ko lang i-share yung naging bahagi ng statement ni Pastor Apollo Siquibuloy. On the INC rally, kung saan pinapurihan ni Pastor Apollo Siquibuloy ang leadership ng INC na si Ka Eduardo Manalo, sa lahat din po daw na nakiisa doon sa INC rally para sa kay Pastor Apollo na lahat ng mga dumalo, even yung mga hindi members ng INC, na yung rally na yon ay tatak iglesia. It is mapayapa, marangal, malinis, and for nation building. Dahil gusto doon ng INC na hindi kaguluhan kundi kapayapaan at kinikilala ito ni Pastor Apollo Siquibuloy. Sabi din ni Pastor na yung INC rally na yon ay dahil nag-resonate sa kanila yung mga problema na kinakarap ngayon natin sa bansa, like yung, of course, yung sa impeachment, yung pagtaasan ng mga presyo ng mga bilihin, at saka iba pa mga issue na kinakarap ng bansa. At ini-emphasize si Pastor that this rally is tatak iglesia. It is dahil nga disiplinado, marangal, mahusay, malinis at may takot sa Diyos. And it's the same discipline na hinahangaan ni Pastor sa lahat ng mga members ng INC. At sabi ni Pastor na dapat ang mga Pilipino kailangan din maging ganoon. Marangal, malinis, mapayapa, at tayong lahat ay nagkakaisa for nation building. Ganun din kami sa KOJC, Attorney Sal. And for Pastor, kinoconsider niya na naging matagumpay talaga itong INC rally dahil yung mensahe nga nag-resonate sa puso ng mga mamamayang Pilipino. And that is across the nation, sabi niya. He said that yung feeling na napakaraming mga tao ngayon na sa panahong ito na nagkakagulo tayo at yung nangyari sa KOJC nung siege natin, nung libo-libong polis ang dapat na magtagol at sumunod sa batas at sumunod sa batas, pero nga hindi yun nangyari, Attorney Sal. Kaya dito, yung rally na ito, it is a sign na gusto ng pagkakaisa, pagkakaunawaan, kapayapaan, kahusayan, kalinisan at disiplinadong Pilipino. Ganyan para tayong lahat ay magkaisa at umusbong ang Pilipinas, huwag magbangayan, huwag mag-isahan, huwag magnakawan. Yan ang mensahe ni Pastor sa naging rally po ng INC. And there is one remarkable observation na napansin ko. Pamilya nagpunta eh. Pati mga anak nila. That's one. Number two, may mga dala silang baon. In fact, they were eating on the pavement, on the streets, on the park,
sa lahat ng mga pwede nilang pagkainan. Yun ang nakita ko. Kaya yung tinatawag nilang rally for peace and reconciliation ba? O ano ba? Peace rally Peace for rally. unity. Yeah. Rally. Peace na, may unity pa. Doon talaga nakita ang pagsasama-sama ng iba't ibang grupo, reliyon, sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo. Ang panawagan ng magkaisa na tayo kasi sa totoo lang, sirang-sira ng ating bansa. Yeah. Talagang sayad na tayo. Wala nang katapusan itong ginagawang nanakaw, paglalapastangan sa mga batas natin. Attorney Sal, sana makinig ang gobyerno na ito na yung panawagan ng marami, mayorya sa mga Pilipino. Samantala, Attorney Sal, noong Biyernes, naghain ang mga kaanak ng umano'y EJK at Human Rights Group ng disbarment case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ito sa pagmumura, pababastos at umano'y pagputos nito na pumatay base na rin sa mga testimonya nito sa Senate at House hearing. At gaya ng tugon mo rito, Attorney, walang basehan ng disbarment case. Can you explain this further, Attorney, para mas maintindihan ng mga kababayan natin? Yung Why pong walang mga basehan? tanong kasi, sabi nila, kasi tinanong ko, ano bang base ng disbarment case laban sa dating Pangulo? Ang sabi nila, pinakita nila sa akin mga statement, number 1 daw, mamamatay tao. Murderer daw. Si PRD. Number 2 daw, bastos. Nagmumura. Tapos number 3, siya daw po ay mastermind sa pagpatay ng mga biktima kaugnay sa illegal na droga. And siya daw ay isang kriminal. Naku, ko, kung yan ang basehan nyo, mukhang, kasi inamin ni Presidente Duterte, hindi yung totoo yun. Number 1, sinasabi yung siya'y mamamatay tao. Sinasabi yung siya'y kriminal. Teka muna. Anong hukuman na ba ang nag-convict sa kanya o humatol sa kanya sa isang krimen kaugnay sa pagpatay? Wala po. Mula siyang naging alkalde ng presidente, wala. As in, wala. Never. Para yung katang, never, never, never enough. Number 2. Tinatawag ninyo na bastos. Dahil daw, nagmumura. Kayo naman, alam nyo, yung mura, kung mapapansin nyo, ang mura niya, more of an expression of outrage sa mga kalakaran na nakikita niya. Pinapakita niya yung galit niya. Hindi naman niya minumura na, yung mismong tinutukoy niya. Dahil ibang usapan yun. Hindi naman gano'n eh. Pangatlo, yun ang sinasabi nilang involved sa extrajudicial killing. Again, hanggang ngayon, wala naman demanda sa kanya. Paano nyo ngayon sasabihin na yun paglabag? Wala nga ho eh. Alam nyo ba ang miyembro ng mga Integrated Bar of the Philippines, merong Code of Professional Ethics. Tinatanggal lang ho kami o sinususpinde kung meron kayong paglabag sa regulasyon bilang abogado o lumabag kayo sa batas. Wala nga ho kahit isa eh. So, pupurbahan nyo yun. So, walang basehan. Propaganda lang, paninira. And magkakaroon ba ng big impact din kay former President Duterte sakali man na pa-dispar siya? Una, paninira yun. Pangalawa, hindi siya makakarap sa impeachment. Yun yata ang ayaw nila. Mag-aabogado siya sa anak niya.